ayoko lang pangunahan kasi yung usapan namin ng ombudsman, sigang mag-a-announce. No, merong isang, hindi referral, parang manifestation do sa current cases na dinagdag. Meron kami mga dinagdag na tao. Listahan ng ilang high-profile individuals na may koneksyon umano sa maanomalyang flood control projects. Isinumite ng Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman. Kapag may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Posibleng pag-aresto kina Senators Ronald De La Rosa, Bongo at iba pa, hindi maaaring harangin ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Sino ang nagpoprotekta sa kanila dito? So, may persons of interest kami, pero hindi pa namin natatay up distinctively kung sila talaga ang kasama. Pero tingin namin may tobacco lord dito na nag-operate. At ang hinala namin, hinala pa lang naman, ay 2 Central Luzon congressman. Mga sinalakay na iligal na paggawaan ng sigarilyo sa Pampanga magkakaugnay. Tobacco lord na nasa likod umano nito, iniimbestigahan na. Right now, tapos na po yung investigation sa kanya sa TRACOM and he's already here for GCM, for a General Court Martial. Army Colonel nahayagang binawi ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isa sa ilalim na sa General Court Martial. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Porsigido ang pamahalaan na maabot ang target na maayos sa pabahay para sa mga Pilipino. Kaya gagamit ito ng makabagong teknolohiya upang mapabilis ang konstruksyon ng murang pabahay sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Maraming kababayan pa natin ang nanguupahan ng walang katiyakan. Ang iba naman, walang sapat na proteksyon ang tirahan laban sa sakuna. Ang mga hamon na ito ang patuloy na tinutugunan ng DSUD. Paiigtingin ng pamahalaan ang paghahatid ng disente at abot-kayang tahanan sa mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., batid niya ang pangangailangan ng maraming mamamayan para sa maayos na pabahay. Kanina, binisita ni PBBM ang precast facilities ng isang pribadong kumpanya sa Taytay, Rizal. Ang precast technology ay isang paraan ng konstruksyon kung saan ang bahagi ng mga bahay tulad ng pader, poste, beam o slab ay ginagawa muna dito sa factory. At pagkatapos ay dinadala sa lugar kung saan itatayo ang bahay at doon i-assemble. Ayon kay Pangulong Marcos, sa ganitong paraan, mas mapabibilis ang konstruksyon ng pabahay ng pamahalaan. Ang pagbisita natin sa precast plant na ito ay isang hakbang patungo sa pagbuo ng mga tahanan sa ating bansa gamit ang makabagong teknolohiya. Dito po ay atin natunghayan ang isang napakahalagang proseso kung paano mas mapabilis ang produksyon ng mga housing unit. Nagpahayag naman ng suporta ang Pag-ibig Fund sa programang pabahay na ito ng pamahalaan. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta, inaasahan nila na sa loob ng 2 taon makapagtatayo ng 7,000 housing units gamit ang precast technology na ito. Sa katunayan, dito mismo sa ating pakikipagtulungan sa Megawide, inaasahan nating makapagpatayo sila ng mahigit 7,000 housing units sa loob lamang ng 2 taon o mas mabilis pa. Tiniyak naman ng Department of Human Settlements and Urban Development ang paglaban sa korupsyon sa programang pabahay ng gobyerno. Patuloy nating isinusulong ang ating zero corruption policy. Naniniwala po tayo na ang tiwala ng taong bayan ay pundasyon ng matagumpay na pamamahala. Ayon sa palasyo, pursigido ang administrasyon na maabot ang tinatarget na bilang ng pabahay bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos.
Nagkaroon ng backlog, totoo, inaamin naman po. Pero pinagpupursigihan po ng pamahalaan ito na mabigay po ang maaaring pinakamaraming units or housing units para sa ating mga kababayan. Sa ngayon, nasa 423,430 na pabahay ang naitayo at napunduhan ng pamahalaan mula noong July 2022 sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Target rin ng Marcos Admin na makapagtayo ng 1.13 million housing units pagsapit ng taon 2028. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isa sa ilalim na sa General Court Martial Proceedings ang isang opisyal ng Philippine Army. Ito ay kaugnay ng paglabag sa Articles of War dahil sa kanyang post sa social media na itinuturing na paglapastangan sa Pangulo na siyang kanilang Commander-in-Chief. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Right now, he's tapos na po yung investigation sa kanya sa TRACOM, and he's already here for GCM, for a General Court Martial. Haharap sa court-martial proceedings si Army Colonel Odi Mongao. Bunso dito nang napaulat na pagbawi niya ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete, tapos na ang kanilang investigasyon at hinihahanda na lang nila ang formal na reklamo at gagawing paglilitis. Nahaharap ang opisyal sa kasong paglabag umano sa Article of War 63. Nagbi-meeting pa yung composition. Meron akong pinirman sa composition, and it will be malapit na. It is per Article of War yun. 63. Disrespect. Check ko. Pero talagang doon is yung disrespect to the President. Sa ilalim ng Article of War 63 na nakapaloob sa Commonwealth Act No. 408, maaaring matanggal sa serbisyo o mapatawan ng kaukulang parusa ang sinumang opisyal na gagamit ng mapanlait o walang galang na pananalita laban sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Kongreso o kalihim ng tanggulang pambansa. Nag-ugat ang kaso sa isang social media post kung saan umano ay nagpahayag si Colonel Mongao ng kawalan ng kumpiyansa sa Pangulo at pagbawi ng suporta rito. Bagamat burado na ang naturang post, inamin umano ng opisyal na siya ang gumawa nito. Yes, sa kanya yun. And he admittedly said that ginawa niya yun. Nilinaw naman ng pamunuan ng Army na hindi nila ipinagkakait ang kalayaan sa pagpapahayag sa kanilang mga tauhan. Ngunit binigyang diin na may umiiral na mga patakaran at disiplina na kailangang sundin sa loob ng militar. Those are speculations na pinapatahimik natin. We have our standards as military, part of the military organization. Yung kay Colonel Mongao, he did his statement disrespecting the President. He is still part of the organization, and ginawa niyang pagbigay na nawalan siya ng confidence. So he has to face this an investigation for this. The due process. Tiniyak din ng Army na mabibigyan ng pagkakataon ng opisyal na ipagtanggol ang kanyang sarili sa ilalim ng due process. Hindi pa tiyak kung gaano katagal ang pagdinig dahil nakadepende ito sa presentasyon ng ebidensya ng magkabilang panig. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang panig ni Colonel Mongao tungkol dito pero wala pa itong binibigay na tugon. Nakatakda ang retirement sa serbisyo ni Colonel Mongao sa darating na Mayo ngayong taon. Ngunit dahil sa kinakaharap na reklamo at nakatakdang pagdinig sa kanyang court-martial, mabibinbin ang kanyang retirement benefits hanggang sa maresolba ang usapin. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsumiti na ang Department of Public Works and Highways ng 2 bagong manifestation sa Office of the Ombudsman. Ito ay kaugnay ng ilang high-profile individuals na isinama ng DPWH sa reklamo ng kontrobersyal na flood control project sa Davao Occidental. Ito ang balita ni Jed Neresina.
May mga sinabit kami mga bagong manifestations last week, 2 weeks ago. 2 bagong manifestation ang isinumite ng Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng mga high-profile individuals na sangkot sa umano'y mga maanumalyang proyekto, partikular sa flood control projects sa Bulacan at Davao Occidental. Gayunman tumanggi ng magbigay ng detalye si Secretary Vince Dizon at ipinaubaya na sa Ombudsman ang pag-aanunsyo nito. Maghahain din ng panibagong dokumento ang DPWH para naman sa kaso sa Cebu. Ayoko lang pangunahan kasi yung usapan namin ng Ombudsman, sigang mag-a-announce. No, merong isang, hindi referral, parang manifestation do sa current cases na dinagdag. Meron kami mga dinagdag na tao. Iba ba yung Cebu? Yung Cebu, this week ata namin i-refer yung Cebu. Pero meron kami mga dinagdag, may high-profile individuals. I think Bulacan. Okay. So and Davao Occidental. Ayon pa sa DPWH Chief, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Ombudsman kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Kinumpirma naman ng Office of the Ombudsman na hiniling sa kanila ng DPWH na magsampa ng kaso laban sa contractor na si Pacifico Curly Discaya dahil sa umano'y 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, lumabas sa mga affidavit na si Discaya ang itinuturing na beneficial owner ng kumpanyang sangkot sa proyekto o ang St. Timothy Construction Corp. Well, as far as I can reveal, a manifestation was given by the DPWH through Secretary Vince Dizon, now impleading Mr. Curly Discaya in the same case, sa Davao Occidental, where his wife is also already impleaded. So, nagkaroon po ng revelation dun sa mga affidavits ng iba't ibang tao na si Curly Discaya ang may beneficial ownership. Samantala, bahagi ng reforma sa DPWH ay ang ipatutupad na bagong appointment at promotion process para sa mga opisyal ng ahensya. Today, I will sign a department order which will revise the existing department orders from the past to make promotion and appointment of district engineers, regional directors, assistant regional directors, and assistant district engineers down the line performance-based. Ayon kay Secretary Dizon, bukod sa basic requirements sa promotion at appointment, idaragdag nila ang technical performance criteria. Una na rito, ang pagiging maagap at pagkakaroon ng dekalidad na implementasyon ng mga proyekto. Gayon din pagdating sa pagkukumpuni at maintenance ng mga daan, tulay at iba pa. Maging ang mabilis na pagresponde o pag-aksyon tuwing may mga kalamidad. They will be judged by this. Pagka sila hindi pumasa dito, tanggal sila o papalitan sila immediately. Every year ang magiging measurement nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain na ng kontra-salaysay si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan kanina kaugnay ng reklamong plunder na inihain ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa dating kalihim, nagpaalam din siya sa Department of Justice o DOJ na makaalis ng bansa na pinayagan naman umano ng kagawaran. Noong nakaraang taon, umalis si Bonoan patungong Estados Unidos para samahan ng kanyang asawa na may karamdaman. Iyan, nakapagpaalam ko. Payag naman po. Pumayag na po, sir. Patuloy ang pagkwestiyon ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa jurisdiction na Sandigan Bayan sa kasong malversation na isinampa ng Ombudsman laban sa kanya. Sa arraignment ng kaso kanina, hindi nagbigay ng plea si Revilla. Pinagbigyan naman ng anti-graft court ang hiling nito na makapaghain ng motion for reconsideration sa resolution ng Ombudsman. Ito ang balita ni Ivan Alvarez.
meron pong violation po ng due process sa parte ni Senator Bong. So, hindi po siya binigyan ng sapat na pagkakataon para matanggap ang mga dokumento. Denial of due process ang patuloy na iginigiit ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos kasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan nitong Enero. Kaugnay nito, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kampo ni Revilla at kapwa-akusadong si Juanito Mendoza na maghain ng motion for reconsideration sa Ombudsman. Ayon sa abogado ni Revilla, hindi na ipaalam sa dating senador ang kasong malversation noong panahon ng investigasyon, kaya hindi niya ito nasagot sa kanyang kontrasalaysay. Isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi naghain ng pleading si Revilla sa kanyang arraignment kaninang umaga bilang paninindigan sa pagkwestiyon sa legalidad ng isinampang kaso. Yung mga charge na umabot sa korte, hindi yun yung charge na lumabas doon sa ombudsman level. Kaya humihingi siya ng pagkakataon na harapin itong mga charges na ito na hindi pinasagot sa kanya dati. Ngunit para sa Office of the Ombudsman, lagi nilang binibigayan due process para sa kanilang mga respondent. Kasama na rito si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at kanyang mga kapwa-akusado sa kaso. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang mga mosyong inihain ni Revilla ay bahagi ng legal strategy nito bilang depensa. Kami, confident kami sa ginawa namin. Pinasagot namin siya. We gave them all the opportunities to raise their defenses. And to us, yun po yung due process. Hindi po namin alam kung ano definition nila. Pero sa amin, binigay na namin lahat at sinunod namin lahat ng patakaran ng ombudsman para po ibigay yung opportunity sa kanila para sumagot. Anya sa ngayon, hindi niya pa ito nababasa, ngunit handa naman ang kanilang opisina na pag-aralan ito at maresolba. Binigyan ng Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman ng 60 araw upang resolbahin ang motion for reconsideration ni Revilla. Ayun talaga ang proseso. Pag may MR kasi, usually, pinaparesolve din sa amin. No? So, we will ask the panel of prosecutors to resolve that, if ever it is already here pending, so that we can come up with another resolution based on the MR now. Nilinaw rin ng Anti-Graft Court na kahit pinayagan ang depensa na maghain ng MR, hindi ito makakaapekto sa paggulong ng paglilitis. Hindi rin ito maaaring gawing dahilan para i-delay ang mga susunod na hearing. Inaasahang gagawin ang pre-trial sa malversation sa March 6 kung saan mamarkahan ang mga ebidensya at ililista ang mga tetestigo sa kaso. Sangkot si Revilla sa umano'y sabuatan sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala man lang pagsisika para kunin ang approval ng nasa 1/3 ng House members. Ito ang pahayag ni Congressman Antonio Tino ng Axe Teachers Party List kaugnay ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay House Senior Deputy Majority Leader Representative Lawrence Defensor, hahayaan na nila ang House Justice Panel na makapagsagawa ng deliberasyon sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente gaya ng ginawa ng komite sa impeachment complaints laban naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Rosalie Cos. As far as I know, wala naman akong na-sense na effort na magpapirma ng 1/3. No? So as far as I know, daraan ito sa Justice Committee. Pinakamainam para kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na gamitin ng mas mabilis na paraan upang agad masimula ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa pamamagitan ng pagkuha sa suporta ng 1/3 ng House members sa isang draft ng Articles of Impeachment. Sa ganitong paraan anya, maaari nang idiretso ang reklamo sa Senado at maumpisahan ng paglilitis sa Vice Presidente na inaakusahan ng maling paggamit ng confidential funds nito at iba pang impeachable offenses. Pero hanggang sa kasalukuyan, wala namang naririnig o nararamdamang effort sa Kamara ang kongresista para kunin ang suporta ng 1/3 ng House members sa draft ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Umaasa ito masasalang din sa plenaryo ng Kamara ang 3 impeachment complaints at maire-refer sa House Committee on Justice.
Sa February 18, Miyerkules na ang susunod na sesyon sa plenaryo ng Kongreso. I don't think merong ongoing effort ngayon para makakuha ng 1/3. I expect na by Wednesday ay mailagay na sa order of business at masimulan na yung proseso ng pag-refer sa Committee on Justice. Sa kabila nito, naniniwala rin ang kongresista may majority support pa rin sa Kamara para sa impeachment laban kay VP Duterte. Samantala, kinumpirma naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na maire-refer ng plenaryo sa House Justice Committee ang mga reklamong impeachment. Anya, hahayaan ng House Justice Panel na makapagsagawa ng deliberasyon sa impeachment complaints laban kay VP Duterte para anya maging patas at ipatutupad ang kaparehong panuntunan ng dinggi ng impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinamon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino si dating Presidential Legislative Liaison Officer Undersecretary Adrian Bersamin na pabulaanan ang umano'y palitan ng text messages ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay na umano'y delivery ng kickback sa budget insertions. Ang kongresista ang nagsapubliko na seryosong aligasyon dahil naniniwala itong lehitimo ang naturang text exchanges. Ngunit ayon kay House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi ito maaaring imbestigahan ng Kongreso at iba pang investigating bodies hanggat hindi si Bersamin ang nagpapatunay o nagtatanggi sa mga communication records. Pansinin natin, ilang araw nang nasa balita ang pangalan niya, ngunit kahit isang salita, wala tayong narinig sa kanya. No? Again, hinahamon ko si Yusek Adrian Bersamin, magsalita ka. No? So kung gusto mong i-deny, you're very welcome to deny. Nag-aantay po ang publiko. Basta nakita ko ang nakita ko at tingin ko may kailangan kang ipaliwanag. So please explain to the public. Kumbinsido ang Department of the Interior and Local Government, the Philippine National Police na walang bagong operasyon ng pogo sa bansa. Kasunod ito ng sunod-sunod na pagkakadiskubre sa mga ilegal na paggawaan ng sigarilyo sa Pampanga. Ito ang balita ni Lea Ilagan. So, ang pinaka mabigat dito ay hindi po ang liability ng LGU, kundi yung forfeiture of properties under the Anti-Agricultural Sabotage Act. So ito ay magpa-file ng DOJ for forfeiture. Ito, yung sa Mexico, yung sa San Simon, lahat yan ay mapapay sa ilalim na sa gobyerno. Tatlong malalaking warehouses ng iligal na paggawaan ng sigarilyo sa Pampanga ang pinuntahan ng pinagsanib na pwersa ng Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police at Bureau of Customs kaninang umaga. Una nilang pinuntahan ang warehouse sa Barangay Panipuan, San Fernando, Pampanga, kung saan tumambad ang kahon-kahong mga sigarilyo at raw materials. Kompleto ito sa gamit gaya ng drying, manufacturing at packing materials na kayang gumawa ng nasa 160 million pesos na halaga ng sigarilyo sa isang araw. Year 2025 ang nawala sa buwis sa gobyerno para sa healthcare na tatakbo ng DOH ay umabot na ng 30 billion pesos. Ito ay dahil sa mga factory na nakikita natin ngayon. Pinuntahan din ng mga otoridad ang warehouse na ito dito sa San Simon, Pampanga, kung saan dito muna unang ipinuproseso ang mga raw tobacco bago dalhin sa iba pa nilang mga warehouse. Pero hindi katulad ng unang ni-raid ng mga otoridad noong February 4, wala nang natagpuan ang mga suspect dito at wala na ring mga empleyado. Ang tanging naiwan ay ang tambak na tobacco leaves. Sinabi ng kalihim na magkakaugnay ang paggawaan ng sigarilyo na nadiskubre ng PNP at BOC sa Pampanga. Nakikita nyo na sabay-sabay ito. Nag-umpisa ang kanilang operations January 1, 2026 at tumigil January 2029. Kita nyo sabay-sabay, di ba? Yung Mexico, Pampanga, San Simon, tsaka dito, iisa ang pattern nila. They all started January 1 and they all ended January 29.
So ito na yung ecosystem. Pinakita na namin sa inyo kung saan kinukuha, pinuputol, pinapatuyo, saan dinadala para ipack, saan paano nila di-distribute. Naniniwala rin ang kalihim na mayroong tobacco lord na nasa likod ng mga illegal na paggawaan ng sigarilyo. Mayroon na rin silang itinuturing na persons of interest o POI na maaaring financier sa illegal na operasyon. Sino ang nagpoprotekta sa kanila dito? So, may persons of interest kami, pero hindi pa namin natatie up distinctively kung sila talaga ang kasama. Pero tingin namin may tobacco lord dito na nag-operate. At ang hinala pa lang naman ay 2 Central Luzon congressman. Sa kabila nito, nanindigan naman ang DILG at PNP na wala ng bagong POGO operation sa pamamagitan ng illegal na paggawa at pagbebenta ng sigarilyo sa bansa. Wala. The only link is Chinese rin ang nag-ooperate ng mga tao. Pumasok po yung mga tao dito mga 2025 na eh. Sarado na lahat ng POGO nun. Bukod sa mga illegal na paggawaan ng sigarilyo sa Region 3, inamin din ni General Nartates na mayroon pa silang iniimbestigahan sa ibang lugar gaya sa Visayas at Mindanao. Samantala, bagamat walang kinalaman sa mga sinalakay na warehouses, kinumpirma rin ng PNP ang ginagawang panunuhol ng mga naunang nahuhuli na smuggled cigarettes. With regards to the bribery cases, meron talagang actual. Actually, dun sa Highway Patrol, may 5 million. Nakita nyo naman, di ba? Bribe money. In Cebu, meron din 1 million. In Mindanao, meron din. Pero hindi na umabot ng million. At marami pa. And we have several cases not only here in Pampanga, but I think last month or month of December, meron ding warehouse na nakuha sa Bataan. In dinalupihan na Bataan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinalakay ng National Bureau of Investigation kasama ang Philippine National Police at Department of Environment and Natural Resources ang isa-umanong illegal mining sa bayan ng Libon na Bukidnon. Naaresto dito ang ilang Chinese national at Pilipino. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ito po ay isang malakihang operasyon ng ating Cagayan de Oro, specifically our Bukidnon District Office, sa isang full-scale alleged illegal mining. Kompleto po ito. Iba't ibang gamit sa pagmimina ang natuklasan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at Department of Environment and Natural Resources sa sinalakay na illegal na minahan sa Libona, Bukidnon noong February 9. Meron din itong tunnel system na nakadisenyo sa maraming pagkuha ng copper ore. May nadiskubre ring mga pampasabog na wala umanong permit. 10 Chinese national at 16 na Pilipino naman ang naaresto ng mga otoridad sa lugar. Ayon sa NBI, dati nang sinalakay ang illegal na minahan. Ngunit muli umanong nakapag-operate matapos makapagpiyansa ang mga nahuli. Kasunod na operasyon, sisiguruhin na rin ng ahensya na hindi na muling makakapag-operate ang illegal na minahan. Yan ang ating susuriin pa sa mga darating na araw, no? Dahil alam naman natin may mga wastage products to na maaring makaapekto sa kalusugan ng ating mga kababayan na malapit ang tinitirahan doon o ang pinanggagalingan ng kanilang kabuhayan. Yang pong minahan na inyong nakikita, ang lahat po ng facilities dito ay dinidismantle na po ng ating mga operatiba, contrary to what was done in previous operations noong mga nagdaang taon. Kaya ginagawa po ito ng NBI para masigurong hindi na mauulit at hindi na magagamit yung mga gamit para sa pagmimina ng illegal. At dahil matagal na ang operasyon ng illegal na minahan, kabilang naman sa iimbestigahan ng NBI kung may kaugnayan sa operasyon ito ang ilang lokal na opisyal ng naturang bayan. We have discovered that medyo matagal na yung kanilang operation. Apart from that, there were previous operations conducted already in the area. At nagtataka po ang NBI kung bakit naulit na nakapag-operate sila dito sa lugar na ito. Kaya we will consider in our investigation the fact that it's possible that the local officials, the barangay officials, are actually tolerating the illegal activity. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Plano ng Department of Public Works and Highways na magsagawa muli ng 24/7 na rehabilitasyon sa EDSA sa panahon ng holiday sa Abril upang mapabilis ang proyekto at maabot ang target na matapos ang carriageway sa Mayo at ang sidewalk sa Hulyo 2026. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hihingi sila ng pahintulot sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para dito kung saan inaasang mas kaunti ang sasakyan sa nasabing mga araw. Sa ngayon, sinasagwa lamang ang road reblocking at asphalt overlay mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga upang mabawasan ang epekto sa trapiko. Halos kalahati na ang natatapos sa unang yugto mula Rojas Boulevard hanggang EDSA Orense sa Makati, habang nakatakda ring simulan ang procurement para sa Phase 2 na aabot hanggang Cubao sa Quezon City. During the Holy Week, the holiday, tingin ko baka hingi kami ng permiso sa MMDA na mag 24/7 ulit. Kasi wala naman masyadong tao sa Metro Manila during Holy Week. Gago na yung Thursday, Friday, Saturday, Sunday, yung Holy Thursday to Easter Sunday. So sana makapag 24/7 ulit kami para mapabilis pa lalo. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine mula sa Perth, Australia. Iginiit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na dapat ganap na baklasin ang nuclear infrastructure ng Iran bilang bahagi ng anumang magiging kasunduan nito sa United States. Ayon sa kanya, hindi sapat ang itigil lamang ang enrichment kundi dapat mawala ang kakayahan ng Tehran na maisagawa ito. Ito ang balita ni Pong Mercado. There shall be no enrichment capability. Not stopping the enrichment process, but dismantle the equipment and the infrastructure that allows you to enrich in the first place. Hindi sapat para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagpapatigil lamang ng uranium enrichment ng Iran. Ayon kay Netanyahu, ipinabot na niya kay US President Donald Trump na para sa Israel, kailangan ganap na wasakin ang mga gamit at pasilidad na nagbibigay sa Tehran ng kakayahang mapaunlad ang kanilang nuclear program. Bahagi rin ng kanyang hinihingi na mailabas sa bansa ang mga naiprosesong enriched material upang masiguro na hindi na ito muling magagamit. Para sa Israel, ito ang pinakamahalagang garantiya hindi lamang sa kanilang seguridad kundi pati sa mas malawak na kapayapaan ng rehiyon. Ito ay sa gitna ng nakatakdang ikalawang yugto ng negosasyon ng Washington at Iran sa mga susunod na araw. Una nang sinabi ng Iran na handa sila sa anumang kompromiso kapalit ng pagluluwag ng mga sanctions na una nang ipinataw ng kanluran sa kanila. Tinawag din ng Tehran na isang red line ang zero enrichment at sinabing labag ito sa kanilang karapatan sa ilalim ng international agreements. Pero para kay Netanyahu, nananatiling malaki ang tanong kung mapagkakatiwalaan nga ba ang magiging bunga ng mga pag-uusap. I will not hide from you that I express my skepticism of any deal with Iran because frankly Iran is reliable on one thing. They lie and they cheat. Ayon sa punong ministro, ang anumang kasunduan ay dapat may malinaw na mga kondisyon na titigil sa anumang posibilidad ng muling pagpapalakas ng nuclear program ng Iran. Kasabay ng diplomasya, nananatili rin ang paghahanda ng United States sakaling hindi magtagumpay ang pag-uusap. Ayon sa mga ulat, nagpadala ang Washington ng karagdagang puwersang militar sa rehiyon, kabilang ang mga aircraft carrier upang maging handa sa anumang posibleng senaryo. Samantala, binigyan diin din ni Netanyahu na hindi pa tapos ang operasyon ng Israel sa Gaza. So first disarm Hamas and second demilitarize Gaza. What does that mean? They still have tunnels there. We dismantled about 150 kilometers of 500 kilometers of tunnels. We have to complete the job. That means also that you can't hide weapons labs or other facilities that they use to rearm themselves, regroup and reform, which they're trying to do.
Tinatayang halos 1/3 pa lamang ng mga tunnel ang nabubuwag. Kaya nila, kailangan tapusin ang misyon upang maiwasan ang muling paghahanda ng mga armadong grupo. Sa usapin naman ng relasyon ng Tel Aviv at Washington, nagpahayag ito ng pagnanais ng pangmatagalang ugnayan at kooperasyon sa administrasyon ni Trump, kasabay ng pagnanais na masuportahan ng sarili sa kinaharap nitong military conflict. Israel will support itself and does, just as we fight for ourselves. At the same time, we want to move with the United States from aid to partnership because we have phenomenally gifted technologists and developers of all sorts of defense systems. And we share it with our friend, the irreplaceable friend of the United States. Paliwanag ni Netanyahu, layunin ng Israel na mas makatayo sa sariling paa habang pinalalalim pa rin ang kooperasyon sa pinakamahalaga nitong kaalyansa. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdulot ng malawakang abala sa malaking bahagi ng North Island ng New Zealand ang kanselasyon ng maraming biyahe at pagsasara ng ilang kalsada dahil sa malakas na ulan at hangin nitong weekend. Bagaman may ilang flight na muling pinayagan sa Wellington, pagsapit ng hapon ngayong Lunes, nananatiling kanselado ang biyahe at pansamantalang itinigil ang operasyon sa Napier at Palmerston North. Makikita sa mga larawan online ang mga binahang komunidad, mga punong bumagsak sa sasakyan at mga kalsadang gumuho. Higit 30,000 establishmento rin ang nananatiling walang supply ng kuryente. Ayon sa mga otoridad, inaasahang magpapatuloy ang matinding pag-ulan habang kumikilos ang bagyo patungong South Island. Hindi muna itutuloy ni Turkey President Recep Tayyip Erdogan ang nakatakda nitong pagbisita kay Abu Dhabi President Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ito ay matapos umanong magkaroon ng problema sa kalusugan. Ayon sa isang deleted statement ng tanggapan ni Erdogan sa X, nakausap niya sa telepono ang leader ng UAE at hiniling niya ang agaran nitong paggaling. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ng dalawa ang pagpapalawak ng kooperasyon at mas matibay na bilateral relations para sa kapakinabangan ng kanilang mga mamamayan. Napagkasunduan ding itutuloy ng dalawang lider ang kanilang pagpupulong sa ibang petsa at muling nagpatibay ng hangaring palalimin ang ugnayan sa gitna ng mga usapin sa rehiyon. Ipinakita ni North Korean leader Kim Jong-un ang isang bagong tayong apartment para sa pamilya ng mga sundalong nasawi sa gitna ng pagtulong sa digmaan ng Russia. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Kim na ang mga pabahay ay handog bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga itinuturing niyang bayani ng bansa. Makikita sa mga larawang inilabas ng state media na kasama ni Kim ang kanyang anak na si Kim Joo-ae, habang iniikot ang mga bagong tirahan at nakikipag-usap sa mga naunida. Kamakailan, nangako ang North Korean leader ng walang kondisyong suporta sa mga pulisiya ni Russian President Vladimir Putin. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Muling nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga magulang at taga-suporta ng overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso na palayain na ito. Ayon sa mga magulang ni Mary Jane, bukod sa naniniwala silang walang kasalanan ang kanilang anak, nais nila itong makasama lalo ngayong sila ay matanda na. Ito ang balita ni Dante Amento. Pangulo, isang taon na po mahigit si Merdin dito. Umasa po kami na makakauwi na po. At sabik na po kami buong pamilya. Nagpapatulong na sa Department of Justice ang mag-asawang Celia at Cesar Veloso para sa hinihiling nilang pagpapalaya sa anak na si Mary Jane. Giit ng mga magulang ng convicted drug trafficker, biktima lang ito ng pagkakataon kaya hindi siya dapat ikulong. Apela ni Aling Celia, palayain na ito para mabuo ang kanilang pamilya at makasama pa ang kanilang anak sa mga nalalabing panahon ng kanilang buhay. Kung nakalaya lang daw sana siya,
meron mag-aalaga sa akin. Kaya lang wala pa rin po. Kaya po ito, pumunta po kami dito para mag-uusap sa iyo, mahal na Pangulo. At manawagan, buong pamilya Piloso po nananawagan sa iyo, mahal na Pangulo. Maawa ka na kay Mary Jane, palayain mo na siya. Matagal naman na pong nagdusa ang aking anak na sana po itong panawagan po namin na ito matugunan na po ninyo. Mahigit isang taon na sa Correctional Institution for Women Facility ang dating Pinay OFW matapos mapauwi mula sa Indonesia. Ayon naman kay Attorney Edwin de la Cruz ng National Union of People's Lawyer o NUPL, hindi dapat ikulong si Mary Jane. Wala naman itong kaso dito sa Pilipinas, kaya ang pananatili nito sa bilangguan ay labag sa batas. Kaya lang po si Mary Jane ang pinauwi, ikinulong. Bawal po sa Pilipinas ang magkukulong ng walang kaso. Si Mary Jane po ay testigo, biktima ng trafficking. Hindi po siya kriminal. Bakit may kukulong? Nasa ilalim ng DOJ ang Board of Pardons and Parole na may kapangyarihang magrekomenda ng isang individual sa Pangulo para mabigyan ng executive clemency. Sa pahayag kamakailan ng Malacanang, sinabi ng palasyo na patuloy na pinag-aaralan ang kaso ni Veloso. Kausap po natin mismo ang sa OES at sinasabi po nila na aaralin po kung ano pa yung mga provision at kung ano ba yung minutes of the meeting nila sa bansang Indonesia. At prerogative pa rin po ng Pangulo ang masusunod. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas si Senator Risa Ontiveros sa dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa gitna ito ng pakikipagpalitan ng maiinit na pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Inaprubahan din ng Senado ang resolusyon na kumukundina sa mga pahayag ni Chinese Embassy in the Philippines spokesman o spokesperson Ji Lingpeng. Ayon sa Senadora, kailangang magpakita ang Chinese Embassy ng tunay na respeto sa iba't ibang sangay at opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Iginit din ni Senator Hontiveros na hindi sila mananahimik sa Senado. I'm always open to talks kung honest broker at the table yung kausap ng ating bansa. Again, I would go by what the Senate President has said on these matters. And syempre, yung primordial principle pa na bumatay tayo sa ating ugali sa international conventions na or United Nations conventions na parties tayo pareho, ang Pilipinas at pati ang China, and sa pagkilala din sa tagumpay natin sa Hague. Around those, kung may pagkakasundo at may magalang na pagkakasundo, then we can explore talking. Iginiit ng Malacanang na kailangang panatilihin ng Pilipinas at China ang maayos na pag-uusap sa gitna ng umiiral na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat magsikap ang dalawang bansa na pairalin ng respeto sa isa't isa. Nauna nang nagpahayag ng pangamba ang Department of Foreign Affairs sa palitan ng pahayag ng ilang opisyal at diplomat kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Ang pag-escalate ng tensyon sa pagitan po ng China at Pilipinas, hindi po ito dapat na nagmumula sa isang bansa. Ang pagsaalang-alang sa friendly discussion at sa healthy dialogue ay dapat nagbumula sa dalawang bansa. Hindi lamang mula sa Pilipinas, hindi lamang mula sa China. Dapat ito po ay dalawang bansa ang nagpupursige para magkaroon po ng mutual respect sa bawat isa. Hindi pipigilan ng Malacanang sakali mang maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. May mensahe rin ng palasyo sa mga personalidad na nagtatago o nagbabalak na magtago dahil sa posibleng arrest warrant. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
Kapag may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Obligado ang pamahalaang Pilipinas na ipatupad ang warrant of arrest na posibleng ilabas ng International Criminal Court o ICC laban sa umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. Kabilang narito ang mga kilalang pro-Duterte senators na sina Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naisampa ang reklamo sa ICC noong hindi pa nanunungkulan si Pangulong Marcos. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa 2017 at hindi pa po Pangulo si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Nilinaw ng Malacanang na bagamat naninindigan ng Pilipinas na walang jurisdiksyon ang ICC sa bansa sa kasalukuyan, nag-iiba ang sitwasyon kung ang umano'y krimen ay ginawa noong panahong may jurisdiksyon pa ang ICC. Na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sa ngayon. Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga na-commit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. May mensahe rin ng palasyo sa mga nagtatago o nagbabalak magtago dahil sa banta ng arrest warrant ng ICC. Unang-una, kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpahayag ng kanyang posisyon si Senator Risa Hontiveros kaugnay ng pagkakadawit ng pangalan ni Senator Bongo at Senator Ronald de la Rosa sa kaso sa International Criminal Court o ICC. Nilinaw naman ni Senator Panfilo Lacson na pinoprotektahan lamang niya ang legal na proseso sa bansa at hindi ang dalawang kasamahan nito sa Senado. Samantala, iginiit naman ni Senator Bongo na walang anumang bawal o iligal na iniutos sa kanya si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya ay nagsisilbi pa bilang close aide nito. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Well, I believe indictment pa lang yan. Wala pa namang inilalabas na mga dokumento that would set certain processes in motion. Mahirap at masakit, ngunit sa tamang panahon ay kailangang harapin ng Senado. Ito ang inihayag ni Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros kaugnay ng pagkakasangkot ng dalawang miyembro ng Senado sa kaso sa International Criminal Court o ICC. Kasunod dito ng pagtukoy ng Office of the Prosecutor ng ICC na mga kasabwat umano sa kasong kinakaharap ni former President Rodrigo Roa Duterte sa naturang International Tribunal. Kasama dito ang ilang matataas na opisyal ng Administrasyong Duterte, kabilang na ang nooy dating hepe ng Philippine National Police at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Gayon din si Senador Christopher Lawrence Bongo na nagsilbi noon as Special Assistant to the President. Kung maglalabas ng arrest warrant laban sa dalawang senador, sinabi ni Hontiveros na ibabatay niya ang posisyon niya sa posisyon ni Senate President Vicente Sotto III. I think that particular issue ni-raise na dati in relation sa isa sa kanila. And I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Sotto noon na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang inaaresto sa loob. Sinagot rin ni Hontiveros kung dapat o hindi dapat arestuhin ng ICC ang mga senador habang may kumo-question pa sa Korte Suprema sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. I think hiwalay yung proseso ng ating mga korte. Siyempre, doon tayo unang dumudulog at yung sa ICC. Kaya I believe in the previous arrest,
nagkaroon kasi ng sense na na-exhaust yung remedies dito. And I think in that first arrest, hiwala yung kasong yon dito sa dalawang itinatanong nyo ngayon. I mean, similar principles should apply. Ayon pa kay Senador Risa Ontiveros, kung paano sila aasta sa dalawang kaso ng mga kasamahan niya sa Senado ay pag-uusapan pa ito ng institusyon bukod pa sa nauna na ring nasabi ni Senate President Tito Soto. Sinagot naman ni Senador Panfilo Lacson ang mga bumabatikos sa nauna nitong pahayag na dapat dumaan sa lokal na hukuman ang arrest warrant mula sa ibang bansa kabilang na ang ICC. Aniya, pinoprotektahan niya ang mga legal na proseso sa Pilipinas alinsunod sa konstitusyon at hindi sina Senador Bato de la Rosa at Bongo. Sa kabila anya ng magkakaibang legal na opinyon sa issue, sa tamang panahon ay tanging ang Korte Suprema lang ang makapagpapakahulugan ng mga probisyon sa saligang batas at mga legal na proseso. Habang si Senador Bongo, iginiit na walang iniutos na iligal sa kanya si FPRRD at hindi rin naman anya siya susunod sa anumang illegal na utos mula sa kanino man. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation laban sa mga nasa likod ng pagpapakalat ng peking medical certificate ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ang content creator na si Jack Argota nagpahayag na nakatakda siyang dumalo sa patawag ng NBI. Samantala, posibleng ipatawag na rin ng NBI ang iba pang nagpakalat ng peking medical certificate ng Pangulo. Apart from Mr. Argota, meron naman po kami initial filing na doon sa mga nagpakalat ng fake medical certificate. The first filing was done against Mr. Jason sa pagkatapos ito pong second phase, iniimbestigahan pa po natin. Nagbabala ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga Filipino seafarers na huwag magpapadala sa mga employment arrangement na hindi dumaan sa ahensya. Kasunod ito ng iniimbestigahang kaso ng 24 na ship captain na umano'y kasama sa operasyon na tinatawag na Shadow Fleet. Ito ang balita ni Mia Alonso. Tulungan nyo kami na ilabas ang babala sa ating mga seafarers, please. Wag po kayong papatol sa mga arrangement na hindi dumadaan sa DMW. Ikinababahala ng Department of Migrant Workers o DMW ang umunay recruitment ng mga Pilipinong seafarer sa tinatawag na Shadow Fleet. Ang Shadow Fleet ay mga barkong hindi rehistrado at walang tiyak na legal na dokumento. Hindi malinaw ang terms of employment at higit sa lahat ay hindi dumaan o aprobado ng DMW. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, maaaring mataas ang alok sa sweldo ng mga ito pero wala nilang kasiguraduhan sa kaligtasan ng mga tripulante at proteksyon maging sa insurance gaya ng SSS, medical coverage at iba pang benepisyo sa kanilang trabaho. So hindi natin alam kasi yung kontrata natin dito sa DMW, angat yan sa international standard. So pag hindi dumaan sa DMW, ay wala yan, labas yan o below the international standard and worse, could even be below the global standard. Kaugnay nito, iniimbestigahan na ng DMW ang 24 na ship captain na kasalukuyan umanong nasa Shadow Fleet at kung paano sila napunta roon. Hawak na rin ng ahensya ang listahan ng mga pangalan ng mga ito at target na makipag-usap at tawagan isa-isa ang mga kaanak para sa karagdagang impormasyon. Yung safety nila, hindi tayo sigurado. So yan ang mga perils ng pagiging kabilang ng Shadow Fleet. Kaya tayo ay seryosong matter ito at we will get to the bottom of this within the next 24-48 hours para malaman kagad natin, malocate natin kung saan yung mga kababayan natin on board this so-called Shadow Fleet. Sa ngayon, humihingi ang ahensya ng kaunting panahon upang matukoy ang pinag-ugatan ng insidente at malocate ang lahat ng Pilipinong marino na posibleng naapektuhan. Iginiit ng ahensya na seryoso ang sitwasyon at ginagawa nila ang lahat upang agad na malaman ang kalagayan ng mga ito. Samantala, bunsod naman ang naitalang kaso ng high abandonment. Tiniyak ng kagawaran na hindi ito laganap sa Pilipinas at patuloy ang kanilang pagbabantay kontra dito. Kung papansinin nyo naman ang figures,
ang malaking volume talaga yung ibang nationalities. Pero tayo, given the big size, tayo kasi ang pinakamalaking share, 30% ng global seafaring force ay sa atin. As compared to the big percentage ng Pilipino na nando doon and to the numbers of victimized by abandonment, maliit ang porsyento. So maaaring nababanggit tayo sa mga abandonment reports year in and year out, but that's not to say na very prevalent ang abandonment for Filipino seafarers. Isa pa rin tayo sa pinakamaliit na nationalities in terms of bilang ng mga nabiktima ng abandonment. Nakabantay rin aniya ang ahensya sa sitwasyon at tiniyak na tutulungan ang mga seafarers kung may kailangang habulin kagaya ng sweldo at iba pang karapatan. Sa mga reported cases, nakaantabay rin ng repatriation fund ng Overseas Workers Welfare Administration upang mapauwi ang mga marino na nasa iligal o inabandonang barko. Mahigpit na paalala ng DMW sa mga seafarers at kanilang mga kaanak na huwag ipagsapalaran ng kaligtasan at siguraduhing dumaan sa DMW bago tumagap ng anumang deployment. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang agarang hakbang para ilipat sa trimester system ang mga pampublikong paaralan sa susunod na taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, plano pa lang ito ng Department of Education at masusipang pag-aaralan bago ipatupad. Layunin ng mungkahing pagbabago na mas maayos na maipamahagi ang academic at non-academic activities at mabawasan ang workload ng mga guro. Binigyan diin ng palasyo na mahalagang konsultahin ang mga guro, magulang at iba pang stakeholder upang matiyak na makabubuti sa mga mag-aaral ang anumang reforma bago maglabas ng pinal na guidelines ang DepEd. Ito'y proposal pa lamang po at inilalahad nila ang maaaring advantage ng pagkakaroon ng trimester ng DepEd na isinusulong ng DepEd. Nandun pa lang po sa stage ng pagpo-propose. So, mas mainam na mas maagaran pang pag-aaral ang gawin kung dapat itong i-implement. Naghatid ng karangalan sa bansa ang Philippine National Police Special Action Force matapos makapasok sa top 14 ng UAE SWAT Challenge na nilahukan ng mahigit 100 elite tactical teams mula sa iba't ibang bansa. Karamihan naman sa mga miyembro ng contingent ay proud Cordillerans. Ito ang balita ni Grace Doctolero. We are very proud. We are very proud dahil nakikita natin sa latest natin is number 14 ata sila among 109 participants and 4 of the participants are from Kalinga. So ang ating local government and especially ang Kalinga PPO din ang ating mga Luminawa Cups are very proud. Ipinakita ng Philippine team ang kanilang tapang at disiplina sa 109 teams mula sa 48 bansa at nagtapos sa ika-14 na pwesto sa UAE SWAT Challenge 2026 nitong nakaraang linggo. Isa itong malaking pag-angat mula sa ika-26 na pwesto noong nakaraang taon. Ang performance ng SAF contingent ay refleksyon ng disiplina at matibay na pundasyon ng mga pulis mula sa Cordillera. Ang UAE SWAT Challenge ay itinuturing na isa sa pinakamahirap na police tactical competition sa mundo, kung saan sinusubok hindi lang ang pisikal na lakas, kundi pati ang disiplina, teamwork at mental toughness ng bawat kalahok. Malaki ang papel ng kultura at tradisyong Cordilleran sa paghubog ng disiplina ng mga pulis, alinsunod sa paliwanag ng Kalinga PPO. Pag talagang Kalinga tribe, masasabi mo naman warriors. Hindi lang naman warriors regarding sa war. But ang nakikita natin dito, ang being a warrior is through education also and trainings. So yun din pong nakikita natin na at least may disiplina. At least may disiplina. Kaya nga ang ating kapulisan sa Cordillera ay tinaguriang the most disciplined cops. Ipinahayag din ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na dating namuno sa Special Action Force ang kanyang paghanga sa ipinakitang kakayahan ng SAF contingent sa international na kompetisyon. Yeah, amazing sila, no? Just can you imagine mga 100 plus yun na mga participants.
Oo, 26 sila. So ako'y nagbibigay pugay sa ating mga SAC personnel na sumali dun sa special force na competition sa Middle East. Your progress was really amazing. Ayon pa kay Mayor Magalong, ang ganitong uri ng kompetisyon ay mahalaga sa patuloy na paghubog ng kakayahan ng mga special units ng kapulisan. We were part of the development dyan kasi meron tayo when I was in the Special Action Force. Meron din kaming Special Forces Challenge. Now we compete with the different Special Forces units ng Army, Navy, Air Force. At doon namin pinakuan talaga, dinedevelop yung skills, endurance, the same time yung mental health ng ating mga participants. Kaya napakagandang venue ito wherein they were able to really demonstrate yung capability and capacity ng ating mga special units ng Philippine National Police. Ang ika-14 na pwesto ng Pilipinas sa taong ito ang pinakamataas simula nang lumahok ang bansa sa UAE SWAT Challenge. Patunay ito na sa tamang disiplina, pagsasanay at teamwork, kaya ng mga Pilipinong pulis mula sa Cordillera na makipagkompetensya sa pinakamahuhusay na special forces sa mundo. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakuna na FIVOC sa muling pagbuga ng abo ng Canlaon Volcano ngayong Lunes, February 16. Makikita sa time-lapse footage sa 3 minuto ang itinagal na pagbuga ng bulkan na naitala mula 1:10 hanggang 1:13 ng hapon. Ayon sa ahensya, umabot sa 150 meters ang taas sa ibinugang grayish plumes mula sa summit crater ng bulkan. Nananatiling nakataas ang alert level 2 sa Canlaon Volcano. Muling nakarecover ng 10 biktima sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard ngayong araw. Nakuha ang 10 sa lugar na pinaglubugan ng barko sa Baluk Island, Basilan. Bunso nito umaabot na sa 58 ang bilang ng mga nasawi sa insidente habang may 21 pang nawawala at 293 naman ng survivors. Dagdag kaalaman po, may nagsabi sa'yo ng masakit na salita tapos biglang uminit ang ulo mo. Alam nyo ba, ayon sa neuroscience, yung bugso ng damdamin natin na nagalit, nalungkot o natakot tayo, tumatagal lang pala yan ng 90 seconds. Pero bakit kaya may umaabot ng ilang linggo, ilang buwan at ilang taon? Alamin natin. Ayon sa neuroscientist na si Dr. Jill Bolt Taylor, kapag may trigger, naglalabas ang utak ng stress chemicals, adrenaline, cortisol na dumadaloy sa katawan. Ang chemical wave na yan, kung hindi mo pakikialaman, natural na humuhupa sa loob ng humigit kumulang 90 seconds. Ibig sabihin, ang unang reaksyon mo, hindi mo kasalanan, automatic yan. Pero kapag inulit-ulit mo sa isip ang nangyayari, kapag pinakain mo ng galit, ng bakit niya nagawa yun, natitrigger ka ng panibagong chemical wave. Kaya minsan hindi na 90 seconds, nagiging 9 minutes, 9 na oras, at 9 na taon. Dito pumapasok ang awareness, hindi para pigilan ng emosyon, kundi para hindi siya ang magdikta ng susunod mong kilos. Sa loob ng 90 seconds na yan, may maliit na pagitan. At sa pagitan na yan, pwede mong piliin ang kabaitan. Imbes na sumagot ng masakit, pwede kang huminga muna. Imbes na gumanti, pwede kang umintindi. Ang kabaitan ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay kontrol sa reaksyon. Kapag pinili mong hindi patagalin ng galit, pinoprotektahan mo hindi lang ang relasyon kundi pati ang puso mo. Hindi natin kontrolado ang lahat ng trigger sa mundo, pero may control tayo sa kung paano tayo tutugon. Kaya po next time na may mag-trigger sa'yo ng galit o anuman, maghintay ka muna ng 90 seconds. Huminto, mag-isip, at baka sakali sa pagitan ng ilang sandali na yon ay makahanap ka ng mas mapayapang sagot.
Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga naging kaulsi ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Benibaldo Espino, Kennedy Taylor at Alex Almoete. Maraming salamat din kina Edilia Humadiao, Rex Punzalan at Joel Digayo. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 23 at 12 na nagsasabi, "Ihilig mo ang iyong puso sa turo at ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman." At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.